Ka-Express, exciting na balita tungkol kay Kai Sotto. Ayon sa ilang unconfirmed reports mula sa Japan, papasok na raw sa mas seryosong phase ng kanyang recovery ang ating 7'3" big man. Kung noong nakaraang buwan ay balik na siya sa non-contact drills at shooting routines, ngayon ay sinasabing nakakasama na raw si Kai sa mga controlled scrimmages kasama ang Koshigaya Alphas. Mahalaga ang development na ito dahil ibig sabihin, malapit nang buksan para kay Kai ang full contact practices, ang huling hakbang bago tuluyang makabalik sa official Japan B-League action. Well, wala pang official na footage o confirmation mula sa team, pero base sa karaniwang rehab timeline ng ACL recovery, tama lang na sa panahong ito ay nasa scrimmage stage na siya. At dahil target ng kampo ni Kai ang mid-October para sa kanyang comeback, halos sigurado na nga na nakahanda na siyang makipagsabayan sa mga physical na ensayo. Dagdag pa sa mga kwento, impressive daw ang pinapakita ni Kai sa controlled settings. Bumibilis ang kanyang lateral movement, lumalakas ang kanyang katawan, at mas nagiging stable ang kanyang post presence. Ang pinaka-importante, nakakapag-dunk na ulit siya nang walang kaba. Indikasyon na malaki na ang tiwala niya sa kanyang tuhod. Para sa isang player na may taas at build ni Kai, malaking hakbang ito para mabalik ang kanyang confidence. Para sa mga Pinoy fans, hindi lang simpleng Japan B-League comeback ang nakataya rito. Ang bawat development kay Kai ay konektado rin sa plano ng Gilas Pilipinas, lalo na't kailangan natin ng rim protector at inside presence sa international stage. Kung tuloy-tuloy ang kanyang progress, malaki ang chance ang makita natin siyang suot muli ang national colors sooner than expected. Sa ngayon, hihintayin pa rin natin ang official announcement mula sa Koshigaya Alphas at mismong kampo ni Kai. Pero isang bagay ang malinaw, kung totoo ang mga balitang ito, nasa tamang direksyon na ang kanyang pagbabalik at ang buong Pilipinas ay sabik ng masaksihan ang kanyang muling pagdomina sa loob ng court. Kai Sotto, muling naging sentro ng usapan matapos kumalat ang balita na malapit na siyang bumalik sa full contact training. Ayon sa mga unconfirmed reports mula sa Japan, pumasok na raw si Kai sa controlled scrimmage stage kasama ang Koshigaya Alphas at dito na siya unti-unting nasusubok sa mas physical na galaw sa loob ng court. Kung matatandaan, noong August ay nagsimula pa lang siyang bumalik sa non-contact drills, mga shooting routine, conditioning at defensive slides na hindi pa sumasabay sa tunay na laro. Ngayon, lumalabas na isang level up na ang kanyang progress dahil kaya na niya makisali sa half-court sets at situational pace na may kasamang teammates. Bagamat hindi pa ito full game action, malaking hakbang ito para sa isang player na galing sa ACL injury. Mahalagang i-highlight na target ng kampo ni Kai ang mid-October bilang official na pagbabalik sa Japan B-League. At dahil dito, normal na proseso ang pagsabak mula sa controlled scrimmages bago bigyan ng clearance para sa full contact ensayo. At kapag maayos ang response ng kanyang tuhod sa stage na ito, halos tiyak na makakalaro siya sa opening stretch ng Koshigaya Alphas. Para sa mga Pinoy fans, hindi lang simpleng club comeback ang nakikita dito. Ang bawat hakbang ni Kai ay konektado sa hinaharap ng Gilas Pilipinas, lalo na ngayong papalapit ang mga international tournaments tulad ng FIBA Asia Cup at Olympic qualifiers. Sa pagkawala niya nitong nakaraang window dahil sa kanyang injury, ramdam ang butas sa depensa ng Gilas. Wala ang natural shot blocker at rim protector na kayang takutin ang kalaban sa shaded lane. Kung tuloy-tuloy ang recovery at hindi maulit ang injury setback, magiging malaking dagdag lakas si Kai sa front court rotation ng Gilas. Isipin na lang kung maipareha siya muli kina AJ Edo at Junmar Fajardo ang tinaguri ang Triple Towers ng Pilipinas sa international stage kung saan mas malaki at mas mabibigat ang kalaban. Crucial ang height at presence ni Kai para balansehin ang laro. Sa ngayon, wala pang official video o konfirmasyon mula sa Koshigaya Alphas, pero base sa typical ACL recovery timeline, logical na nasa controlled scrimmage level na nga si Kai, lalo na't malapit na ang kanyang targeted comeback date. Ang mahalaga, tuloy-tuloy ang kanyang development at nakikita ng kanyang coaching staff na bumalik na ang explosiveness at kumpiyansa niya sa pag-atake at depensa. Kung magpapatuloy ang magandang progreso, malaki ang tsansa na hindi lang basta makabalik si Kai sa Japan, kundi maibalik rin niya ang kanyang papel bilang cornerstone ng ating national team. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumilinaw na hindi malayo ang araw na muli nating makikita ang ating 7'3" Pinoy Tower na magbabalik sa entablado ng international basketball. Habang patuloy na umaangat ang kumpiyansa sa pagbabalik ni Kai,
Natural na mapuntang usapan sa kung paano siya muling i-adjust sa sistema ng ating national team. Sa kasalukuyang pool ng gilas, nakaabang sina AJ Edo, Junmar Fajardo, Justin Brownlee, Calvin Oftana, at iba pang versatile forwards na nagbibigay ng scoring at depensa. At ang tanong, saan papasok ang papel ni Kai kapag siya ay 100% na ulit? Sa height at wingspan ni Kai, malinaw na ang kanyang primary value ay nasa rim protection at interior defense. Sa mga nakaraang tournaments kung saan hindi siya available, kapansin-pansin ang kahirapan ng gilas sa pag-contain ng malalaking kalaban. Si AJ Edo ay consistent pero limitado pa rin ang minuto dahil sa injury management, habang si Junmar ay mas effective sa offensive post kaysa mobility ng depensa, kaya't ang pagbabalik ni Kai ay nagbibigay ng panibagong dimension sa ilalim. Pero hindi lang depensa ang kayang dalhin ng batang bigman. Sa Japan B-League at international stints, nakita rin natin ang kanyang kakayahan na mag-stretch ng floor gamit ang pick and pop jumpers. Kung maisasama ito sa sistema ni Coach Tim Cone, malaking tulong ito sa spacing, lalo na't may slasher gaya ni Justin Brownlee at sharpshooter gaya ni Sergio Perez na laging naghahanap ng driving lane. Ang kombinasyon ng shot blocking sa isang dulo at floor spacing sa kabila ay bihirang makita sa isang 7-3 player. Siyempre, may mga adjustments din na kailangan. Isa na rito ang chemistry ng Triple Towers, Kai Soto, AJ Edo at Junmar Fajardo. Kapag pinagsabay ang tatlong ito, nagiging tanong ang bilis ng ball movement at transition defense. Pero ayon sa mga nakarang ensayo, mas flexible na ang coaching staff, hindi na kailangang sabay-sabay silang tatlo. Maaring maging rotational combo, halimbawa Kai at AJ sa defensive unit o Kai at Junmar para sa mas matibay na poste laban sa Oceania teams tulad ng Australia at New Zealand. Dagdag pa, kung consistent na makakapaglaro si Kai sa Koshigaya Alphas, makakabuti rin ito para sa kanyang conditioning bago bumalik sa gilas. Ang Japan B-League ay may fast-paced style na mas malapit sa international tempo kumpara sa PBA na mas half-court heavy. Ang exposure na ito ay sigurado magpapalakas sa kanyang endurance at adaptability, dalawang bagay na importante sa kanyang pagbabalik. Well, sa kabuuan, hindi lang simpleng pagbabalik mula injury ang pinag-uusapan. Ang progress ni Kai ay may domino effect sa team chemistry, sa rotation ng frontline at sa long-term na plano ng Pilipinas na makipagsabayan sa mas malalaking bansa sa FIBA stage. Ang bawat ensayo niya ngayon ay hakbang papalapit sa pagbabalik ng isang perasong matagal na ring hinahanap ng gilas, isang towering rim protector na kayang sumabay sa modernong sistema ng basketball. At ito ang Express and Focus saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.